Huwag ka nang mag-alala, Bianca. Isang mabilis na bakasyon lang ito sa Paris bago ko tuluyang tapusin ang lahat. Si Techi? Wala lang siya. She's just a plain housewife, a useful tool para sa mga utang ko. Isang dekada na akong nagtitiyaga sa kanya, pero ikaw lang ang babaeng mahal ko. Ang bawat salitang binitiwang niyo ni Jaime ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Teresa habang nakatayo siya sa likod ng malaking poste sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Hawak-hawak niya ang isang malaking kumpol ng mga sariwang rosas, ang paboritong bulaklak na balak sana niyang ibigay sa asawa bilang sorpresa sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa kabilang kamay, bit-bit niya ang isang maliit na card na sinulatan niya ng pasasalamat dahil sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Kabalintunaan ng tadhana na sa araw na ito, kakarating lang niya mula sa bangko upang isanla ang kanyang pinakaiingatang Pan de Amore Bakery para lamang mabigyan ng puhunan ang bumabagsak na kumpanya ng kanyang asawa. Isinakripisyo niya ang lahat, ang pawis at dugo ng kanyang pamilya, para lamang sa lalaking na ngayon ay nakikitang niyang may kayakap na ibang babae sa gitna ng karamihan. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Techi sa kumpol ng mga bulaklak. Ang mga rosas na kanina lamang ay simbolo ng kanyang walang hanggang pag-ibig ay isa-isang nahulog sa malamig at maruming sahig ng paliparan. Walang ingay ang pagbagsak ng mga talulot, ngunit sa loob ng dibdib ni Techi, bawat isa sa mga yon ay tila isang dambuhalang bigat na dumudurog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hangin sa paligid ay tila naging bubog na sumasugat sa kanyang bawat paghinga. Nanigas ang kanyang mga paa, tila nawalan ng kakayahang kumilos habang pinapanood ang kanyang asawa na maingat na inaalalayan si Bianca Serrano, ang tanyag na sosyalistang anak ng isang dating kaaway ng kanyang ama, patungo sa isang naghihintay na marangyang sasakyan. Sa gitna ng kanyang pagkagunaw, narinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Anak? Techi? Iyon ang boses ng kanyang ama, si Don Alejandro. Kasama ang kanyang ina na si Celestina, kakarating lamang nila mula sa Amerika para sa kanilang gamutan. Ang saya sa mga mata ng matandang dating hukom ay dahan-dahang napalitan ng matinding habag at galit nang masundan nito ang tinitingnan ng kanyang anak. Nakita ni Don Alejandro ang kanyang manugang si Jaime na masayang isinasakay ang ibang babae sa kotse, ang parehong kotseng binili gamit ang pera ng kanyang anak. Hindi sumigaw si Techi, hindi siya nagmura. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang tahimik na baha ng pait. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng ingay ng mga tao at busina ng mga sasakyan, ang tanging naririnig lamang niya ay ang sarili niyang hininga na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Tumingin si Techi sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang tumangging pumatak, mga luhang nagkukubli ng isang matinding puot na ngayon pa lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang 10 taon ng katapatan, ang mga gabi ng paghihintay, at ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay naging abo sa isang saglit. Habang pinapanood niya ang sasakyan ni Jaime na unti-unting naglalaho sa daloy ng trapiko, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Hanggang kailan ko ba dapat pagbayaran ng isang pag-ibig na ako lang pala ang nakadama? At sa sandaling maubos na ang lahat sa akin, may matitira pa ba para sa aking pagbangon? Ang bawat hakbang ng mga takong ni Doña Imelda sa makintab na marmol na sahig ng sala ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng malaking mansyon. Habang si Teresa ay nakatayo sa pintuan, basang-basa ng pawis at luha, ang kanyang biyanan ay prenteng nakaupo sa kanyang paboritong silyang gawa sa pelus. Hawak ang isang mamahaling tasa ng tsaa na tila walang anumang gulo sa labas ng kanilang tahanan.
Sana hindi ka nalang pumunta sa airport, Techie. You're making things complicated for everyone. Ang malamig na bungad ni Doña Imelda, hindi man lang tiningnan ang namumutlang mukha ng kanyang manugang. Napatigil si Techie. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa nakita niya sa paliparan. Complicated? Nay, nakita ko si Jaime. May kasama siyang ibang babae sa araw ng anibersaryo namin, Nay. Ibinaba ni Doña Imelda ang kanyang tasa, ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng simula ng kanyang malupit na pangangaral. At ano naman ang inaasahan mo? Look at yourself, Hija. Mula nang mapunta ka rito, wala ka nang inisip kundi ang pan de amore mo. You smell like flour and sweat all day. Jaime is a Valderrama. He is a man of status. Natural lang na maghanap siya ng excitement kung ang asawa niya ay tuyot at walang alam, kundi ang pagmamasa ng tinapay. Ang laso ng gaslighting ay unti-unting pumasok sa sistema ni Techie. Sa loob ng 10 taon, ito ang palaging naririnig niya, na siya ang may kulang, na siya ang dapat magpasalamat dahil tinanggap siya ng pamilyang ito. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin, Techie. Pagpapatuloy ni Doña Imelda habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Isang hamak na panadera ka lang na kinuha namin sa lansangan at binigyan ng pangalan. Huwag mong dungisan ang dangal ng mga Valderrama dahil lang sa ganyang selos. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Dumaan ang paningin ni Techie sa isang malaking portrait ng pamilya na nakasabit sa dingding. Doon, nakita niya ang kanyang sarili sa pinakagilid. Tila isang anino lamang sa likod ni na Jaime at Doña Imelda. Nakita niya ang isang maliit na bahid ng dumi sa gilid ng frame. Gamit ang dulo ng kanyang nanginginig na daliri, dahan-dahan niyang pinunasan ang duming iyon. Isang simbolikong kilos ng kanyang pagnanais na linisin ang sariling buhay mula sa putik na ibinabato sa kanya. Ngunit habang nililinis niya ito, mas lalo lamang niyang napagtatanto kung gaano siya kaliit sa paningin nila. Nga pala, dagdag ni Doña Imelda, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Huwag ka nang mag-abalang pumunta sa bakery mo bukas. Pinadalhanan ko na ng mga abogado ang mga tauhan mo. Under audit ang pan de amore dahil sa mga utang na pinirmahan mo para kay Jaime. Siguro naman, bilang isang mabuting asawa, handa kang magsakripisyo para sa asawa mo. Diba? Tila huminto ang mundo ni Techie. Ang bakery na kaisa-isang alaala ng kanyang lola, ang tanging bagay na pag-aari niya, ay tinatangka na ring kunin ng mga taong ito. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay durog, ngayon ay tila naging isang matigas na bato dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Kumuha si Doña Imelda ng isang blankong check sa kanyang bag at mabilis na isinulat ang isang halaga na sapat na para patahimikin ang sinuman. Lumapit siya kay Techie at, nang walang pag-aalinlangan, ay isinampal ang piraso ng papel sa mukha ng manugang. Tanggapin mo ang katotohanan, Techie. Ikaw ang may kasalanan kung bakit naghahanap ng iba ang anak ko. Take this check, fix your face, at magpanggap kang walang nangyari. Iyon ang papel mo sa pamilyang ito. Nalaglag ang check sa sahig sa gitna ng 2 babae. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang sigaw ng paparating na bagyo. Tiningnan ni Techie ang kanyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Hanggang kailan mo ba kayang bilhin ang katahimikan ko, Nay? At ano ang gagawin ninyo kapag nalaman ninyong ang babaeng tinatawag ninyong hamak na panadera ang may hawak ng susi sa inyong pagbagsak? Ang pirma ko sa mga dokumentong ito ay hindi lamang tinta. Ito ay ang mga tanikalang unti-unting sumasakal sa aking kinabukasan. Sa bawat pahinang tinitingnan ni Teresa sa loob ng madilim na opisina ni Jaime, tila mas lalong lumalalim ang hukay na kinapapalooban niya. Ang mga ulat sa pananalapi na dati
ay hindi niya binibigyang pansin dahil sa tiwala ay punong-puno na ngayon ng mga pulang marka at huwad na mga numero. Dito niya natuklasan ang katotohanan na matagal nang itinatago ng mga Valderrama. Ang Valderrama Holdings ay isang grong na bao, isang magandang fasad na wala na palang laman. At ang mas masakit, ang lahat ng utang na ginamit para itaguyod ang marangyang buhay ni na Jaime at Doña Imelda ay nakapangalan sa kanya. Milyon-milyong piso ang nakasaad sa mga dokumentong may lagda niya. Mga lagdang nakuha ni Jaime sa kanya sa pamamagitan ng matatamis na salita at mga pangakong para raw yon sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nanginig ang mga kamay ni Techi habang binabasa ang mga kasunduan sa garantiya na walang limitasyon. Ginawa siyang kondetese o kambing na pampalipas ng kasalanan. Sa sandaling bumagsak ang kumpanya, siya ang kakaladkarin sa korte habang si Jaime ay malayang makakatakas kasama ang kanyang mga ninakaw. Biglang napatitig si Teki sa pintuan nang marinig niya ang papalapit na mga tinig. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kortina sa balkonahe. Pumasok si Jaime, may kausap sa telepono, at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at kawalang hiyaan. "Don't worry, Bianca babe. I have everything under control. Nakapirma na ang tangang asawa ko sa lahat ng kailangang papel. In a few months, Pande Amore will be legally yours under a different name. Hahayaan ko siyang malunod sa utang habang tayo ay nagpapakasaya sa abroad. She's just a placeholder, Bianca. Isang tau-tauhan na madaling itapon kapag tapos na ang silbi." Ang bawat halakhak ni Jaime ay tila mga patalim na sumasaksak sa likod ni Techi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay itinuturing lang pala siyang isang kagamitan na pwedeng palitan. Nang makaalis si Jaime, lumabas si Techi mula sa kanyang pagkakapagtago. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit at puot. Ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, narinig niya ang marahang pagkatok sa pinto ng service entrance. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang basang-basa at hingal na si Aling Rosa, ang matandang punong panadero na itinuring na niyang pangalawang ina. "Techi, hija, sarado na ang main branch. May mga lalaking dumating. Selyado na ang mga pinto. Sabi nila, wala na raw tayong karapatan doon." Umiiyak na balita ni Aling Rosa. Dahan-dahang hinawakan ni Aling Rosa ang mga nanginginig na kamay ni Techi. Sa kabila ng ulan, ang amoy ng sariwang harina at lebadura na laging dala ng matanda ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong mundo ni Techi. Ang pamilyar na amoy na ito ang nagpaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang Valderrama. Isa siyang tagagawa ng tinapay, isang babaeng marunong bumangon mula sa init ng pugon. "Huwag kang bibitiw, anak. Dito sa mga kamay na ito nagsimula ang lahat. At dito rin tayo muling magsisimula," bulong ni Aling Rosa habang mahigpit na pinipiga ang mga kamay ni Techi. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Narinig ni Techi ang mabibigat at tila nagmamadaling mga hakbang ni Jaime na pabalik sa opisina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na itinago ni Techi ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang blusa, ngunit huli na ang lahat para makalabas ng silid. Bumukas ang pinto at tumambad ang madilim na anyo ni Jaime. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na lambing, ay puno na ngayon ng hinala at panganib habang tinitingnan ang kanyang asawang nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. "Anong ginagawa mo rito, Techi? At bakit kasama mo ang matandang yan?" Ang malamig na tanong ni Jaime habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto sa likuran niya. Ang bawat kalansing ng kubyertos sa gitna ng hapagkainan ay tila isang mabigat na kampana na nagbabadya ng kamatayan ng isang pagsasama. Sa kabila ng marangyang pagkaing nakahanda, tila lason ang bawat subong pilit na nilulunok ni Teresa. Sa kanyang harapan, si Jaime ay abala sa kanyang telepono.
Nagpapanggap na isang matagumpay na negosyanteng pasan ang daigdig. Habang si Doña Imelda ay nakamasid sa bawat galaw ni Techi na parang isang lawin na naghihintay ng pagkakamali. Jaime! Ang marahang panimula ni Techi. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ika-10 anibersaryo natin ngayon. Akala ko ba, magkakaroon tayo ng kahit kaunting oras para sa ating dalawa? Hindi man lamang nag-angat ng tingin si Jaime mula sa kanyang screen. Techi, please! Hindi mo ba nakikitang marami akong inaasikasong merger? Ang kumpanya ang priority ngayon. Huwag kang masyadong emosyonal. It's just a date. Pagkatapos ay may kinuha siyang isang maliit na asul na kahon mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa ibabaw ng mesa nang walang anumang emosyon. Ayan, binili ko yan sa mall kanina. Anniversary gift mo. Dahan-dahang binuksan ni Techi ang kahon. Isang simpleng kwintas na gawa sa mumurahing materyales. Isang bagay na halatang binili ng mabilisan sa isang department store, malayo sa mga mamahaling alahas na nakikita niyang ibinibigay ni Jaime kay Bianca. Ang bawat kumikinang na bato sa kwintas na yon ay tila nangungutya sa 10 taon ng kanyang katapatan. Papa, bakit wala ka po sa airport kanina nung sinundo namin sina Lolo at Lola? Ang tanong ng kanyang panganay na anak na si Miggy, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Napatigil ang lahat. Naramdaman ni Techi ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin ang kanilang ama ay abala sa pagyakap sa ibang babae. Ngunit ang nakita niyang takot at pag-asa sa mga mata ng kanyang mga anak ang pumigil sa kanya. Miggy, your papa was very busy in a meeting, baby. Para sa future ninyo yan. Ang pilit na pagsisinungaling ni Techi habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat salitang iyon ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang kalooban. Ngumisi si Doña Imelda, isang ngising puno ng pangmamaliit. Dapat lang na maintindihan ng mga bata ang hirap ng kanilang ama. Hindi gaya ng kinalakihan mo, Techi, na puro pagtitinda lang ng tinapay ang alam. I don't want my grandkids to grow up with a street vendor's mentality. Remember, you're a Valderrama now, although only by name. Pagkatapos ng hapunan, nang mahimbing na ang tulog ng mga bata, pumasok si Techi sa kanilang silid. Ang bawat hinga ng kanyang mga anak ay tila isang awit ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Yumuko siya at isa-isang hinalikan ang kanilang mga noo. Ang amoy ng kanilang pagkabata. Isang halong amoy ng powder at gatas ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron pa siya. Pangako, bulong niya sa kadiliman. Hinding-hindi ko hahayaang madamay kayo sa dumi ng mundong ito. Babawiin ko ang lahat. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Jaime, hubad ang pangitaas at tila pagod na pagod. Lumapit siya sa aparador upang isabit ang kanyang vest na ginamit sa buong araw. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahulog ang vest sa sahig malapit sa paanan ni Techi. Habang pinupulot ni Techi ang damit, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Mula sa bulsa ng vest, lumabas ang isang maliit na ginintuang lalagyan, isang lipstick. At sa puting tela ng panloob na bahagi ng vest, may isang matingkad na pulang marka, isang bakas ng halik na hindi kailanman magiging kanya. Napatitig si Techi sa pulang markang iyon. Tila ito isang sariwang sugat na humihiwa sa kanyang huling hibla ng pagtitimpi. Dahan-dahan niyang iniangat ang lipstick at tiningnan ng kanyang asawa na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Gulat at unti-unting nangingit-ngit sa galit. Ano ito, Jaime? Ang tanong ni Techi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi tila isang matalim na talim na handang pumatay. Anniversary gift din ba ito para sa akin? Nanatiling tahimik si Jaime, ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang bagyong mas malupit kaysa sa anumang naranasan ni Techi. Ang pulang marka sa puting vest ay tila isang malupit na paalala
na ang digmaan ay nagsisimula na at wala nang balikan. Huwag mong hayaang masayang ang oras natin, Techi. Maawa ka sa sarili mo dahil ikaw lang ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Ang tinig ni Bianca Serrano ay kasing talas ng isang labaha na dahan-dahang humihiwa sa katinoan ni Teresa. Nakaupo sila sa isang eksklusibong coffee shop sa Makati, isang lugar kung saan ang bawat tasa ng kape ay mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong panadero sa loob ng isang linggo. Si Bianca ay mukhang isang reyna sa kanyang suot na mamahaling seda, habang si Techi ay nananatiling simple, dala ang amoy ng banilya na tila nananatili sa kanyang balat mula sa huling pagbisita niya sa bakery. Tiningnan ni Techi ang suot na brilyanteng kwintas ni Bianca. Kumikinang ito sa ilalim ng mga luntiang ilaw ng kafe, tila nangungutya. Naalala ni Techi ang mga dokumentong nakita niya sa opisina ni Jaime. Ang petsa ng pagbili ng kwintas na yon ay tumatama sa araw na nilagdaan niya ang utang para sa expansion daw ng kanilang negosyo. Ang perang dapat ay pambayad sa mga supplier ng harina ay naging palamuti sa leeg ng babaeng nasa harap niya. Alam mo bang sa bawat gabi na sinasabi ni Jaime na may board meeting siya, sa akin siya umuuwi? Pagpapatuloy ni Bianca, ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay dahan-dahang pinaglalaruan ang gilid ng kanyang tasa. Binilhan niya ako ng kondo sa Rockwell. Gamit ang pera mo, Techi. Hindi ba nakakatawa? Ang pawis mo? Ako ang nagpapakasasa. Naramdaman ni Techi ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Walang luhang pumatak, walang sigaw na lumabas. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang bulungan ng ibang mga elitistang customers sa paligid. Dahan-dahang iniabot ni Techi ang baso ng malamig na tubig na nasa kanyang harapan. Inilapit niya ito kay Bianca. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Isang bagay na tila ikinagulat ng huli. Uminom ka muna, Bianca. Baka mapaso ka sa sarili mong apoy. Ang mahinahong sagot ni Techi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kabutihan, ay tila naging mga salamin na nagpapakita ng tunay na kapangitan ng kaluluwa ni Bianca. Masyado kang maraming sinasabi para sa isang taong nabubuhay lamang sa mga tira-tira ng asawa ko. Saglit na nawala ang nangisi sa mukha ni Bianca. Napalitan ito ng isang madilim na anyo. Tira-tira? Tingnan natin kung sino ang maiiwang walang-wala. Techi. Don't you know who I am? My father was a victim of your father's justice. Binubura lang namin ang utang ng nakaraan. Napatitig si Techi. Isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan mula sa mga lumang kwento ng kanyang amang si Don Alejandro. Isang kaso ng lalong malaking korupsyon na kinasangkutan ng isang Serrano. Ang paghihiganti ay hindi lamang pala tungkol sa laman, kundi tungkol sa isang malalim na ugat ng galit na hindi niya inaasahan. Ngunit bago pa makapagtanong si Techi, kumuha si Bianca ng isang kulay asul na folder mula sa kanyang Hermes bag. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang itinulak patungo kay Techi. Pirirmahan mo na ito, Techi. Isang deed of assignment para sa Pan de Amore. Don't worry, may pirma mo na yan. Ginaya ni Jaime ng perpekto. Kailangan mo na lang itong tanggapin bago pa namin tuluyang ilabas ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ang nagnakaw sa sarili mong kumpanya. Tiningnan ni Techi ang dokumento, ang kanyang pirma, ang kanyang pangalan na pinaghirapan niyang linisin sa loob ng 10 taon ay nandoon, huwad at malupit. Ang Pan de Amore, ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanyang lola at sa kanyang dangal, ay tinatangka ng tadtarin ng mga buwaya sa kanyang harapan. Naramdaman ni Techi ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang hawak niya ang gilid ng folder, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan, tila isang anino sa ilalim ng sikat ng araw.
Kung ang lahat ng mahal ko ay ninakaw na nila gamit ang aking sariling pangalan, may halaga pa ba ang katotohanang pinanghahawakan ko? At hanggang kailan ko kayang manatiling tahimik habang unti-unti nilang nilalamon ang aking huling hantungan? Hindi ko na po kaya, Itay. Parang bawat piraso ng aking pagkatao, unti-unti nilang dinudurog hanggang sa wala na akong makitang matitira para sa sarili ko. Nakaluhod si Teresa sa paanan ng kanyang ama, si Don Alejandro, sa loob ng tahimik na silidaklatan ng kanilang lumang bahay sa Quezon City. Ang bawat hikbi ni Techi ay tila isang pagsusumamo ng isang mandirigmang sugatan na wala ng lakas na humawak ng sandata. Sa paligid nila, ang amoy ng mga lumang libro at floor wax ay nagbibigay ng isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan, isang mundong malayo sa mapanlinlang na kintab ng mga Valderrama. Dahan-dahang hinawakan ni Don Alejandro ang mga balikat ng kanyang anak. Hindi siya naluha. Bilang isang dating hukom, nakita na niya ang lahat ng uri ng kasamaan, ngunit ang makitang ganito, ang kanyang kaisa-isang anak, ay isang uri ng sakit na hindi kayang ayusin ng anumang batas. Ngunit alam niya, ang awa ay hindi makakapagligtas kay Techi. Ang kailangan nito ay ang apoy na magmumula sa sarili nitong abo. Tumayo ka, Techi. Ang utos ni Don Alejandro. Ang kanyang tinig ay kasing tatag ng isang matandang puno ng nara. Huwag kang umiyak sa harap ng mga magnanakaw. Sa korte ng buhay, ang luha ay walang halaga kung wala itong kasamang ebidensya. Kung gusto nilang maglaro ng madumi, ituturo ko sa iyo kung paano humawak ng putik nang hindi ka nadudungisan. Inakay niya ang anak sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Inilatag niya roon ang mga dokumentong nakuha ni Techi mula sa opisina ni Jaime. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampada, dahan-dahang ipinaliwanag ni Don Alejandro ang mga katusuhan sa bawat talata. Ipinakita niya kung paano nag-iiwan ng bakas ang bawat peking pirma at kung paano ang katahimikan ni Techi ang magiging pinakamabisang patibong para sa mga Valderrama. Ang mga Serrano, bulong ni Don Alejandro, habang tinitingnan ang pangalan ni Bianca sa mga papel. Ang tatay niya ay hinatulan ko noon dahil sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Techi. Ito ay tungkol sa paghihiganti sa akin sa pamamagitan mo. Ginamit nila ang kahinaan mo, ang iyong pagmamahal, para sirain ang dangal ng ating pamilya. Naramdaman ni Techi ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng kahulugan ng katapatan, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi siya nag-iisa. Kumuha si Don Alejandro ng isang lumang fountain pen mula sa kanyang drawer. Ito ay mabigat, gawa sa ginto at itim na resin. Ang panulat na ginamit niya sa paglalagda ng mga pinakamahalagang hatol sa kanyang karera bilang hukom. Inilagay niya ito sa palad ni Techi at dahan-dahang itinikom ang mga daliri ng kanyang anak sa paligid nito. Ang panulat na ito ay nagsasabi ng katotohanan, anak. Gamitin mo ito. Huwag mong hayaang makuha nila ang pande-amore. Iyan ang kaluluwa ng iyong lola. Iyan ang iyong dangal. Nabalik ang lakas sa mga mata ni Techi habang hinahawakan ang malamig na metal ng panulat. Ang init ng palad ng kanyang ama ay tila isang basbas na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Kailangan niyang bumalik sa impyerno ng mga Valderrama. Kailangan niyang matulog kasama ang kaaway. At kailangan niyang magsuot ng maskara ng isang masunuring asawa habang dahan-dahan niyang hinihigpitan ng lubid sa leeg ng mga ito. Nang tumayo si Techi para magpaalam, ang kanyang bawat hakbang ay wala na ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, mayroon na itong ritmo ng isang paparating na hustisya. Babalik ako sa kanila, Itay. Ang sabi ni Techi, ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Pero hindi na bilang ang asawang tanga na kilala nila. Maglalaro tayo sa sarili nilang apoy
at titiyakin kong sila ang unang tutupukin nito. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, sa ilalim ng madilim na langit, ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang kinang ng kanyang sariling determinasyon. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lahat ng bagay na sa kanya ay kinuha. Mabuti naman at natauhan ka na, Techi. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan kung kanino ka kumukuha ng ikabubuhay mo at ng mga anak mo. Ang nakakauriing bungad ni Doña Imelda habang nakatingin sa kanyang mga kuko na tila mas mahalaga pa kaysa sa presensya ng kanyang manugang. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko. Isang imahe ng isang talunang asawa na humihingi ng tawad. Ito ang maskara na kailangan niyang isuot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa pandidiri. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, tila isang lawang walang kibo sa ilalim ng buwan. Pasensya na po, Nay. Jaime, nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Bulong ni Techi, ang kanyang boses ay malambot. Ngunit may sapat na pait na itinago niya sa pinakailalim ng kanyang dila. Tama po kayo. Ang pamilya ang pinakaimportante. Gagawin ko ang lahat para maayos tayo. Lumapit si Jaime sa kanya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay. Inakbayan niya si Techi, isang kilos na dati ay nagpapatibok ng puso ng babae sa tuwa. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Naamoy ni Techi ang mamahaling pabango ni Jaime, ang parehong amoy na kasama ng bakas ng lipstick sa kanyang vest noong nakaraang gabi. Halos mabilaukan si Techi sa matinding pagsusuka na pinipigilan niya sa kanyang lalamunan. I knew it, baby. Alam kong hindi mo ako matitisis. Ang malambing na bulong ni Jaime, isang huwad na lambing na tila isang pelikula na napanood na ni Techi ng paulit-ulit. Para sa atin din naman ang lahat ng ginagawa ko. Kung mapipirmahan mo lang itong mga documents para sa audit ng Pan de Amore, mabilis nating maaayos ang lahat. We can start over. Siguro pwedeng mag-second honeymoon tayo sa Paris, gaya ng pangarap mo. Isang Paris na kasama ang kabit mo, ang isip ni Techi, habang pilit nang ngumingiti ng tipid. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel na inilapag ni Jaime sa mesa. Alam niya ang mga papel na ito. Ito ang mga moinyo na inihanda ni Don Alejandro. Mga dokumentong tila importante, ngunit wala namang legal na epekto sa pagmamay-ari ng bakery. Sa bawat pagpirma niya, nararamdaman ni Techi ang kumpiyansa ni Jaime na unti-unting lumalaki. Tila isang lobong puno ng hangin na malapit ng pumutok. Thank you, Techi. You won't regret this, sabi ni Jaime sabay halik sa kanyang noo. Ang labi ng kanyang asawa ay tila yelo na dumampi sa kanyang balat. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na natutulog, narinig ni Techi ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Jaime sa ibabaw ng nightstand. Dahan-dahang bumangon ang kanyang asawa at lumabas patungo sa balkonahe. Hindi na nag-atubili si Techi. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono at dahan-dahang sumunod, nagtatago sa dilim ng kurtina. Yes, babe! Nakuha ko na ang mga pirma. Ang bulong ni Jaime sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Wala na. Tiklop na ang asawa ko. Napakadali niyang paikutin. After the stockholders meeting next week, wala na tayong kailangang ipag-alala. We'll take the money and leave her with nothing but the debts. Mag-impake ka na, Bianca. Malapit na tayong maging malaya. Naramdaman ni Techi ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pinipindot ang record button sa kanyang telepono. Ang bawat salita ng pagtatraidor ni Jaime ay nakatala na ngayon bilang ebidensya. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na katiyakan. Ang lalaking katabi niya sa higaan sa loob ng 10 taon ay hindi kailanman naging kanya. Bago pa matapos ang usapan,
Nakarinig si Techi ng isang kakaibang tunog mula sa ibaba ng kanilang bahay. Tila may kumakaluskos sa mga halaman sa labas. Naalala niya ang sinabi ni Aling Rosa tungkol sa mga taong umaali-aligid sa bakery. May mas malalim pa palang nangyayari sa paligid niya na hindi niya namamalayan. Bumalik si Jaime sa loob ng silid at mabilis na nagtulog-tulugan si Techi. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon habang humihiga muli ang kanyang asawa sa tabi niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang nakakabinging katanungan ang pumasok sa isipan ni Techi habang nakikinig sa mahimbing na paghinga ng kanyang kaaway. Paano ko haharapin ang bukas nang may ngiti kung alam kong ang taong kayakap ko ay nagbibilang na lamang ng mga araw bago niya ako tuluyang ibaon sa limot? At sino ang aninong nagmamasid sa aming bawat galaw mula sa labas ng mga pader na ito? Ang puot ay isang pamana na mas matibay pa sa ginto, lalo na kung ang pundasyon nito ay ang pagbagsak ng sariling pamilya. Habang binubuklat ni Teresa ang mga nanilaw na pahina ng mga lumang clipping ng pahayagan sa loob ng library ng kanyang ama, tila bawat salita ay nagiging isang malupit na paalala na ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay hindi lamang isang aksidente ng tadhana. Sa isang artikulo na may petsang 15 taon na ang nakalilipas, nakita niya ang larawan ng isang lalaking nakapuso, si Julian Serrano. Siya ang ama ni Bianca, at sa tabi ng larawan, naroon ang matigas na mukha ng kanyang sariling ama, si Don Alejandro, na nooy nagbabasa ng hatol na nagpadala kay Julian sa bilangguan dahil sa malawakang pandaraya sa mga pampublikong pondo. Naramdaman ni Techi ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat haplos niya sa papel ay tila nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng nakaraan. Ang akala niyang pag-iibigan ni na Jaime at Bianca ay isa palang serye ng mga kalkuladong hakbang upang wasakin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Hindi lamang asawa ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang katahimikan ng kanyang ama. Upang mas mapagtibay ang kanyang mga hinala, lihim na nakipagkita si Techi kay Mang Nestor, isang dating accountant ng Valderrama Holdings na tinanggal sa trabaho ni Jaime nang walang sapat na dahilan. Sa isang maliit at madilim na karinderya sa kanto ng isang tahimik na kalye, iniabot ni Mang Nestor ang isang flash drive na puno ng mga lihim na dokumento. Ma'am Techi, pasensya na po at ngayon ko lang ito naibigay. Bulong ni Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay balisa at laging tumitingin sa paligid. Nakita ko po ang mga transfer ng pera. Hindi lang po ito basta utang. Si Sir Jaime, dahan-dahan niyang inililipat ang mga asset ng kumpanya at pati na rin ang mga pondo mula sa Pande Amore patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa. Ang pangalan ng main account? Serrano Global Holdings. Si Bianca Serrano ang tunay na nakikinabang sa bawat sentimong pinaghihirapan ninyo. Ang bawat impormasyong lumalabas sa bibig ni Mang Nestor ay tila mga dagok na nagpapaguho sa huling pundasyon ng pagkatao ni Techi. Ang kanyang asawa ay hindi lamang naging taksil, naging kasabwat ito sa isang planong ubusin ang kanyang dangal at kayamanan para sa isang babaeng ang tanging layunin ay ang paghihiganti. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, isang video ang tumambad sa kanya. Doon, sa loob ng kanyang sariling kwarto, sa kama kung saan siya natutulog gabi-gabi, nakita niya sina Jaime at Bianca. Nagtatawanan sila habang hinahawakan ni Bianca ang mga mamahaling pabango ni Techi na tila ba pag-aari na niya ang lahat ng iyon. See this, Jaime. Soon, even the air she breathes in this house will be mine. Ang sabi ni Bianca sa video, ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na katuwaan bago niya hinalikan si Jaime sa harap ng kamera. Naramdaman ni Techi ang pagkaputol ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang puso ay tila isang bulkang dahan-dahang kumukulo. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matinding pagnanais para sa hustisya. Ang bawat halakhak ni na Jaime at Bianca sa video
ay tila naging gasolina sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa kanyang mga ugat. Habang nakatingin sa malayo, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan, tila isang aninong hindi siya tinatantanan sa gitna ng liwanag. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong uri ng pambabastos bago ko tuluyang pakawalan ang bagsik na matagal ko nang ikunubli? At sa oras na magsimulang gumuho ang kanilang mundo, handa na ba silang harapin ang galit ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal? Huwag mo nang patagalin pa ito, Techi. Pipirma ka lang at matatapos na ang lahat ng gulo mo. Huwag mong hintayin na ako pa ang mawala ng pasensya sa'yo. Ang boses ni Jaime ay kasing lamig ng aserong nakadiit sa balat ni Teresa habang inilalapag ng kanyang asawa ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang nagmamasa si Techi ng kwarta para sa huling batch ng tinapay na dadalhin sana niya sa mga bata sa ampunan, isang gawaing nakasanayan na niya tuwing Sabado. Ang amoy ng sariwang harina at pampaalsa na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging amoy ng isang sunog na pangarap. Dahan-dahang itinigil ni Techi ang kanyang pagmasa. Ang kanyang mga kamay na puno ng puting harina ay nanginginig habang nakatingin sa mga papel na nagsasaad ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Pan de Amore kay Bianca Serrano. Ito na ang huling hakbang ng kanilang kataksilan, ang tuluyang pag-agaw sa tanging yaman na natitira sa kanya. Isipin mo ang kinabukasan ng mga bata, Techi. Dagdag ni Doña Imelda na biglang sumulpot mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na malasakit. Gusto mo bang lumaki silang mga anak ng isang bangkarote? Kung hindi mo ibibigay ang bakery na yan, wala kaming magagawa kundi ilayo sila sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na magpalaki ng mga Valderrama kung wala kang maibibigay na kahit na ano, kundi kahihiyan. Naramdaman ni Techi ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagbanggit sa kanyang mga anak ang pinakamasakit na dagok na kayang ibigay ng kanyang biyenan. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila nawala at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Bago pa man makasagot si Techi, dumating ang isang balitang mas lalong nagpaguho sa kanyang mundo. Tumawag si Isabel, ang kanyang pinagkakatiwalaang manager sa Pan de Amore sa loob ng 7 taon. Ma'am Techi, patawarin ninyo po ako. Ang basag na tinig ni Isabel sa kabilang linya. Binayaran po ako ni na Sir Jaime na ibigay ko na po sa kanila ang mga orihinal na titulo at ang susi ng vault. Wala na po akong magagawa, ma'am. Kailangan ko rin pong isipin ang pamilya ko. Nabitawan ni Techi ang kanyang telepono. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa. Ang pagtatraidor ng taong itinuring niyang kapatid ay ang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Tumingin siya kay Jaime at nakita niya ang isang demonyong nakasuot ng barong. Ang kanyang asawa ay nakangisi, tila tinatamasa ang bawat segundo ng kanyang pagkawasak. Dinala siya ni Jaime sa harap ng main branch ng Pan de Amore. Doon, sa harap ng kanyang sariling mga mata, nakita ni Techi ang paglalagay ng mga dilaw na tape at ang pagpako ng mga tabla sa mga pintuan. Ang signboard na may nakasulat na pangalan ng kanyang lola ay dahan-dahang binaklas ng mga tauhan ni Jaime. Ang bawat kalabog ng martilyo ay tila tumatama sa kanyang sariling bungo. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan. Ang mga matang puno ng kuryosidad at panghuhusga ay nakatuon sa kanya. Naramdaman ni Techi ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat piraso ng kanyang kasaysayan, ang bawat alaala ng kanyang pagkabata na nakatago sa loob ng bakery na yon ay pilit na binubura sa isang iglap. Ang amoy ng mainit na tinapay na dati ay nagpapangiti sa kanya ay napalitan ng alikabok at kalawang.
Lumapit si Jaime sa kanya at bumulong. Ang kanyang hininga ay kasing dumi ng kanyang budhi. Kirmahan mo na ang papel, Techi, bago ko patuluyang itago sa iyo ang mga bata. Huwag mong pilitin na maging masama ako, lalo sa paningin nila. Napatitig si Techi sa malayo sa mga guho ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nalulunod sa isang dagat ng pait. Isang katanungan ang pilit na humihingi ng kasagutan sa gitna ng kanyang paghihinagpis. Paano ko mapoprotektahan ang aking mga anak kung ang tanging sandata ko ay ninakaw na rin ng taong dapat sana ay kasama ko sa pagbuo nito? At sa oras na mawala na ang lahat sa akin, ano pa ang saysay ng aking pananatili sa mundong ito na puno ng mga buwayang nagkukunwaring pamilya? Ang bawat pahina ng mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mahogany na mesa ni Don Alejandro ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang lampada, ang pagod sa mga mata ni Teresa ay hindi matatawaran, ngunit ang ningas ng determinasyon sa kanyang kalooban ay mas maliwanag pa sa anumang ilaw. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama, pilit nilang binabaybay ang bawat linya, bawat petsa, at bawat pirma na naging mitya ng kanyang pagbagsak. Tingnan ninyo ito, Ma'am Techi, ang bulong ni Attorney Santos habang itinuturo ang isang bahagi ng loan guarantee document. Ang kurbada ng titik T sa pirma ninyo rito ay hindi tumutugma sa inyong natural na pagsulat. Masyadong mabilis ang hagod, tila pilit na ginagaya. Isang bihasang forger ang gumawa nito at mayroon kaming mga forensic expert na magpapatunay na hindi ito sa inyo. Naramdaman ni Techi ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Ang katotohanang matagal niyang ipinaglalaban ay nagsisimula nang magkaroon ng boses. Ang bawat huwad na pirma ni Jaime ay naging isang bakas ng krimen na magdadala sa kanya sa hustisya. Sa bawat oras na lumilipas, ang takot na nararamdaman ni Techi ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Sa kabilang bahagi ng silid, nagtipon-tipon ang ilang mga dating tauhan ng Pandeamore, yaong mga hindi nagpatukso sa pera ni Jaime. Naroon si Aling Rosa, kasama ang dalawa pang panadero na nakayuko at bakas ang lungkot sa mga mukha. Nang makita nila si Techi, sabay-sabay silang tumayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi at katapatan. Ma'am Techi, handa po kaming tumestigo, ang sabi ng isang panadero sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Nakita namin kung paano nilang pilit na binuksan ang vault nung gabi bago ang audit. Hindi po kami natakot sa banta nila, ma'am. Ang Pandeamore ay hindi lang po trabaho para sa amin. Pamilya po namin ito. Dahan-dahang lumapit si Techi at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga tauhan. Ang magaspang na palad na puno ng paso mula sa pugon ay nagpaalala sa kanya na ang kanyang laban ay laban din ng mga taong nagtiwala sa kanya. Salamat! Ang tanging naisambit niya, ngunit ang lalim ng pasasalamat sa kanyang tinig ay sapat na upang magbigay ng lakas sa lahat ng naroon. Nang magmadaling araw, lumabas si Techi sa kusina upang ipaghanda ng simpleng sinangag at tuyo ang kanyang ama. Sa gitna ng mabangong usok ng bawang na nagigisa sa kawali, dahan-dahang pumasok si Don Alejandro. Umupo ang matanda sa harap ng mesa, tahimik na pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit sa bawat pag-abot ni Techi ng tasa ng kape at sa bawat pagtango ng kanyang ama, naramdaman nila ang isang matatag na ugnayan ng tiwala at pag-asa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang panalangin para sa darating na bukas. Bago matapos ang kanilang almusal, isang hindi kilalang lalaki ang kumatok sa pintuan at nag-iwan ng isang puting sobre para kay Techi. Pagbukas niya, isang maliit na ginintuang susi ang nalaglag mula sa loob, kasama ang isang maikling sulat.
Sa loob ng safety deposit box, 402 ng Bangko de Oro, naroon ang huling piraso ng katotohanan na hindi nakuha ni Jaime. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang susing yon ay tila isang liwanag sa dulo ng isang mahabang tunel. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay biglang nabasag ng tumunog ang telepono ni Teki. Ang pangalan ni Jaime ang lumitaw sa screen at sa bawat pag-vibrate nito sa ibabaw ng mesa, tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Techi. Sa kanyang pagsagot, ang boses ni Jaime ay kasing talas ng isang patalim. Teki, stop whatever you're doing with your father. Ang banta ni Jaime, ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo? I have the kids with me, Techi. At kung gusto mo pa silang makitang ligtas sa hapunan mamaya, kirmahan mo na ang papel bago lumubog ang araw. Don't test me, baby. You know exactly what I can do when I'm desperate. Nabitawan ni Techi ang kanyang kutsara. Ang tunog ng bakal sa sahig ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Panginoon, hanggang kailan ko kailangang isakripisyo ang kaligtasan ng aking mga anak para sa katarungang matagal ko nang hinahanap? At sa oras na ang banta ni Jaime ay magkatotoo, kaya ko bang patawarin ang aking sarili sa bawat desisyong aking ginawa? Mabuti naman at naintindihan mo rin na sa huli, ang pamilya Valderrama ang palaging mananalo. Teki, this is for the best, baby, para sa atin at para sa mga bata. Ang tinig ni Jaime ay puno ng tamis na kasing lagkit ng lason habang inaalalayan niya si Teresa paupo sa kabisera ng kanilang mahabang mesa. Sa gitna ng hapagkainan, nakalatag ang mga pinakamarangyang pagkain. Mga putahing ang halaga ay sapat na sanang makapagpakain ng daan-daang pamilya. Ngunit para kay Techi, ang bawat amoy ng ulam ay tila singaw ng isang nabubulok na bangkay. Sa magkabilang gilid niya, nakaupo ang kanyang mga anak, sina Miggy at Sofia, na inosenteng kumakain at tila walang kamalay-malay na ang kanilang ina ay kasalukuyang nakikipag-agawan ng hininga sa gitna ng mga buwaya. Sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Imelda ay prenteng nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood ang bawat galaw ni Techi. Ang bawat kalansing ng pilak na kubyertos sa ibabaw ng mamahaling porselana ay tila isang mabagal na martsa patungo sa bitayan. Walang ingay ng pagkabasag, walang sigaw ng galit, kundi isang nakabibinging katahimikan na binalot ng mga plastik ng ngiti. Alam mo, Techi, hindi naman mahirap ang mabuhay ng marangya kung alam mo lang kung kailan dapat yumuko. Ang wika ni Doña Imelda, sabay kuha ng isang pirasong karne na tila ba ninanamnam ang bawat segundo ng pagkapahiya ng kanyang manugang. Ngayong pipirmahan mo na ang mga dokumentong ito, makakatulog na tayo ng mahimbing. No more audits, no more scandals. Balik tayo sa dati. Naramdaman ni Techi ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang estatwa. Ang bawat haplos ni Jaime sa kanyang balikat ay tila isang uod na gumagapang na nagdudulot ng matinding pangingilabot sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang tumayo, gusto niyang isigaw ang lahat ng katotohanang natuklasan niya, ngunit ang bawat tingin niya sa kanyang mga anak ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Dahan-dahang kinuha ni Techi ang kanyang baso ng alak. Ang bawat patak ng kulay dugong likido ay tila sumasalamin sa kanyang sariling sakripisyo. Tiningnan niya si Jaime at sa kauna-unahang pagkakataon, binigyan niya ito ng isang ngiti. Isang ngiting kasing talim ng isang punyal na nakatago sa dilim. Para sa bagong simula, Jaime, ang marahang sabi ni Techi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi tila isang kalmadong dagat bago ang pagdating ng isang dambuhalang tsunami. Inilabas ni Jaime ang mga dokumento at isang gintong panulat. Ipinatong niya ito
sa tabi ng plato ni Techi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat hibla ng papel na tila ba ito ang susi sa kanyang kalayaan. Habang hinahawakan ni Techi ang panulat, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang mga tauhan sa pande-amore, ang bawat pawis ng kanyang ama, at ang bawat luhang ibinuhos niya sa nakalipas na 10 taon. Kalaunan, sa gitna ng kanilang pagkain, nakarinig sila ng isang malakas at sunod-sunod na tunog ng sirena mula sa labas ng kalsada. Biglang napatigil si Jaime, ang kanyang mukha ay nabahira ng bahagyang kaba. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa bintana habang si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ngunit ang mga sirena ay tila lumagpas lamang sa kanilang bahay at unti-unting nawala sa malayo. Cops, probably for some minor accident in the neighborhood, ang sabi ni Jaime habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang upuan, bagaman bakas pa rin ang panginginig ng kanyang mga daliri. Muling tumingin si Techi sa kanyang asawa. Ang panandaliang takot sa mga mata ni Jaime ay nagbigay sa kanya ng isang matinding katuwaan. Alam ni Techi na ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating at ang mga sirenang narinig nila ay simula pa lamang ng isang malaking gulo na siya mismo ang nagtanim. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan niyang pinindot ang isang button sa kanyang relo, isang hudyat para sa kanyang legal team na ang lahat ay handa na. Habang tinitingnan ni Techi ang huling piraso ng tinapay sa kanyang plato, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang takas. Hanggang kailan kaya mananatiling busog ang kanilang mga tiyan sa mga ninakaw na pangarap bago sila tuluyang mabilaukan sa sarili nilang kasakiman? At sa oras na magsimula ng gumuho ang mga pader ng mansyong ito, mayroon pa kayang matitira para sa mga inosenteng batang kasalukuyang nakangiti sa gitna ng kamandag? You're late for your own funeral, Teki. Akala ko ba ay mabilis kang maglakad kapag takot ka? Ang mapang-uyam na boses ni Bianca Serrano ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ultramodernong opisina sa Bonifacio Global City. Nakaupo siya sa likod ng isang malawak na mesang gawa sa itim na salamin, tila isang rey nang naghihintay ng kanyang alipin. Ang bawat sulok ng silid ay naglalabas ng lamig, mula sa kulay abong mga pader hanggang sa amoy ng mamahaling leather at kemikal na pabango na tila sumasakal sa hanging nananatili sa loob. Dahan-dahang isinara ni Teresa ang pinto sa kanyang likuran. Hindi siya natakot, hindi siya nanginig. Sa halip, lumakad siya nang may katiyakan patungo sa gitna ng silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa matigas na sahig ay tila isang babala. Hindi ako rito napunta para makinig sa mga biro mo, Bianca. Ang mahinahong sagot ni Techi. Napunta ako rito para tapusin ang ilusyon mo. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa tatay mo, kay Julian Serrano. And panandali ang pagngisi sa mga labi ni Bianca ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim na anyo na tila isang hayop na nasugatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng tatay ko. Pinatay siya ng tatay mo. Don Alejandro destroyed his life, and now, I am destroying yours. Fair trade, don't you think? Tumingin si Techi ng diretso sa mga mata ni Bianca, punong-puno ng habag, na mas masakit pa kaysa sa galit. Julian Serrano was not a victim, Bianca. He was a thief. Ninakaw niya ang pondo para sa mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Ang tatay ko? Ginawa lang niya ang trabaho niya bilang hukom. Hindi kailanman naging biktima ang isang taong ang pundasyon ng buhay ay pandaraya. Sinungaling! Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Tumayo siya ng marahas. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting naglulaho. Tila isang maskara na dahan-dahang natutuklap sa ilalim ng matinding init. Jaime loves me. He chose me over you because you are nothing but a boring baker. Kukunin ko ang pan de amore at gagawin ko itong basura.
gaya ng ginawa ninyo sa pamilya ko. Naramdaman ni Techi ang panunuyo ng kanyang sariling lalamunan, ngunit nanatili siyang matatag. Kumuha siya ng isang maliit na vanity mirror mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng itim na mesa ni Bianca. Ang tunog ng pagdampi ng salamin sa ibabaw ng mesa ay tila isang pinal na hatol. Tingnan mo ang sarili mo, Bianca. Bulong ni Techi. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Sa tindi ng kagustuhan mong maghiganti, naging kamukha mo na ang halimaw na pilit mong isinisisi sa tatay ko. Is this the life you wanted? Ang mamuhay sa nakaw na pera at nakaw na asawa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat hinga ni Bianca ay naging mabilis at mabigat, tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng isang uri ng baliw na determinasyon na nagbabadya ng isang madugong katapusan. Give it up, Bianca. Ang huling alok ni Techi. Makaalis ka pa bago buksan ang mga pinto ng impyerno sa stockholders meeting bukas. I'm giving you a chance to run. Ngunit ang tanging naging sagot ni Bianca ay isang malupit na halakhak. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbukas ng kahoy na bahagi ng mesa ay tila isang babala ng kamatayan. Mula sa loob, inilabas niya ang isang makintab na itim na bagay, isang baril. Ang malamig na bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng puting ilaw ng opisina habang itinututok niya ito ng diretso sa dibdib ni Techi. Naramdaman ni Techi ang paghinto ng kanyang puso sa loob ng isang saglit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumurap. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na sa sandaling ito. Do it, Bianca. Ang hamon ni Techi. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Patunayan mo sa buong mundo na ikaw nga ang anak ng isang mamamatay tao. Pero tandaan mo, hindi mo mapapatay ang katotohanan gamit ang isang bala. Ang daliri ni Bianca ay dahan-dahang humihigpit sa trigger. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagkalito at galit. Sa labas ng opisina, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Tila nakikiramay sa kadilimang bumabalot sa dalawang babaeng magkaharap sa gitna ng isang digmaang wala ng urong sulong. Mamatay ba ang lahat ng pangarap ni Techi sa loob ng malamig na silid na ito? O sapat na ang kanyang katapangan upang pigilan ang isang baliw na nagnanais ng kanyang pagbagsak? Ang araw na ito ang magiging simula ng bagong yugto para sa Valderrama Holdings. Ang ating proyektong Green Future ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang katotohanan na magpapatatag sa ating lahat. Ang tinig ni Jaime ay puno ng kumpiyansa habang umaalingaw-ngaw ito sa loob ng Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga ngiti ay tila hiyas na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa harap ng daan-daang mga investor, media, at mga makapangyarihang tao sa lipunan, si Jaime ay mukhang isang Diyos na hindi kayang abutin ng anumang unos. Sa unang hanay ng mga upuan, si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid na parang isang reyna na nanonood sa kanyang tagapagmana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki, hawak ang kanyang Hermes bag na tila bayo ng setro ng kanyang kapangyarihan. Maririnig ang mahinang bulungan ng paghanga mula sa mga tao sa paligid. Ang bawat papuri ay tila musika sa pandinig ng matanda. Para sa kanila, ang Valderrama ay isang pangalang hindi kailanman mabubura. Ngunit sa likod ng enetablado, ang mga numero sa screen ay iunti-unting nagpapakita ng mga graph ng tagumpay na sa katunayan ay mga guhit lamang ng kasinungalingan. Isang malaking ilusyon na binuo mula sa pawis at dugo ng pan de amore. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang ingay ng pag-uusap ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa iisang direksyon.
Doon, nakatayo si Teresa. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown na gawa sa seda. Walang anumang palamuti, kundi ang kanyang sariling dangal. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Inilalantad ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay tila isang marmol na kasing tigas ng katotohanan. Lumakad siya sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng isang taong hindi na muling yuyuko. Naramdaman ni Techi ang bawat titig ng mga tao. Ang ilan ay puno ng kuryosidad. Ang ilan ay may halong pangungutya dahil sa mga balitang lumabas tungkol sa kanyang pagiging problemadong asawa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kaba ay napalitan na ng isang malamig na kapayapaan. Naalala niya ang amoy ng harina sa kamay ni Aling Rosa, ang mga payo ng kanyang ama, at ang bawat gabing umiyak siya sa ilalim ng mga kumot. Lahat ng yun ay nagtapos na. Nang makita ni Jaime ang kanyang asawa, panandali ang nawala ang kanyang gamnang ngiti. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanlinlang na kagalakan. Akala niya, ang pagdating ni Techi ay ang huling piraso ng kanyang plano. Ang pagpapakita sa madla na ang pamilya ay buo at suportado ang kanyang mga proyekto upang lalong lumakas ang tiwala ng mga investor. And now, ladies and gentlemen, ang sabi ni Jaime sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsinta. Ang aking butihing asawa, ang puso sa likod ng ating tagumpay, at ang reyna ng Pandeamore has joined us today. Techi, please come up on stage and share this moment with me. Inilahad ni Jaime ang kanyang kamay, tila isang paanyaya sa isang sayaw na siya lamang ang nakakaalam ng dulo. Naramdaman ni Techi ang pag-ikot ng kanyang sikmura sa tindi ng pagkamuhi, ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa entablado. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng 1 taon. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Techi ang kanyang amang si Don Alejandro na nakatayo malapit sa mga exit door, kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga folder. Isang mabilis na pagtango ang ibinigay ng matanda sa kanyang anak. Iyon ang huling hudyat. Habang umaakyat si Techi sa mga hagdan ng entablado, ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na nagbabadya ng paparating na bagyo. Tumayo siya sa tabi ni Jaime at sa gitna ng palakpakan ng mga tao, bumulong ang kanyang asawa sa kanyang tenga. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitis. Just smile, Techi. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Just say a few words and sign the ceremonial documents. Gagawin kitang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Tumingin si Techi sa malawak na dagat ng mga tao at pagkatapos ay tumingin siya kay Jaime. Sa kauna-unahang pagkatuon, nakita niya ang takot na nagkukubli sa likod ng mga mata ng kanyang asawa. Ang kintab ng Valderrama ay dahan-dahan nang naglalaho sa kanyang paningin, napapalitan ng isang madilim na katotohanan. Hinawakan ni Techi ang mikropono. Ang lamig ng metal nito ay tila isang pamilyar na sandata. Isang tanong ang huling pumasok sa kanyang isipan bago niya tuluyang buksan ang pintuan ng katarungan. Sa oras na simulan kong basahin ang mga nakatagong pahina ng aming buhay, ilan kaya sa mga taong ito ang mananatiling nakatayo para sa kanila? At sa pagguho ng turing ito, mayroon pa kayang matitirang pader na sasandalan ang lalaking minsang nangako ng langit, ngunit impyerno ang ibinigay? Hindi ito ang talumpating inihanda mo para sa akin, Jaime, dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nangangailangan ng script. Ang tinig ni Teresa ay mariin at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng grand ballroom gaya ng isang hatol mula sa langit. Ang nangiti sa mukha ni Jaime ay biglang naging isang bura ng takot. Bago pa man makakilos ang kanyang asawa, itinaas ni Techi ang kanyang kamay, isang hudyat para sa kanyang sariling tech team na kanina pa nakapasok sa control booth ng hotel. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran nila na nagpapakita ng magagandang graph ng green future ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang madilim na dokumento na may pamagat na Valderrama Holdings, ang tunay na katotohanan.
Nakita ng daan-daang mga investor ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo patungo sa mga shell companies ni Bianca Serrano. Ang mga huwad na pirma ni Techi ay dambuhalang nakazoom sa screen katabi ng pagsusuri ng isang forensic expert na nagpapatunay na ang lahat ng yon ay peke. Isang nakakabinging bulungan ang lumaganap sa buong ballroom. Ang bawat flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Jaime. Ang kanyang kintab ay dahan-dahang natutuklap. Inilalantad ang isang lalaking nanginginig sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan. Teki! Ano itong kalokohang ito? Patayin ninyo ang screen! Guards! Ang sigaw ni Jaime. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga guard sa paligid ay nanatiling nakatayo. Ang ilan sa kanila ay hinarangan pa ang mga exit doors sa utos ng mga awtoridad. Mula sa mga speaker ng ballroom, isang audio recording ang biglang tumugtog. Iyon ang boses ni Jaime mula sa balkonahe noong gabing inakala niyang tulog si Techi. Wala na, tiklop na ang asawa ko. Napakadali niyang paikutin. We'll take the money and leave her with nothing but the debts. Mag-impake ka na, Bianca. Ang bawat salita ng pagtatraidor ni Jaime ay narinig ng lahat. Nakita ni Techi ang kanyang biyenan na si Doña Imelda na dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mahal na perlas ay tila nagiging mga tanikalang sumasakal sa kanya. Sa dulo ng silid, nakita ni Bianca Serrano na tinatangka ng lumabas sa service door. Ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking nakasuot ng barong. Ang mga tauhan ng NBI na kasama ni Don Alejandro. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa Pandeamore ay hindi lamang pera. Ang patuloy ni Techi habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Jaime. Iyon ay ang pawis ng mga panadero ko, ang pangarap ng lola ko, at ang dangal ng aking pamilya. Hindi ninyo kailanman magagawang gawing basura ang isang bagay na itinayo sa katapatan. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang pangkat ng mga opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Lumapit sila sa entablado habang dala ang mga warrant of arrest. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang pinal na hatol. Jaime Valderrama, you are under arrest for large-scale financial fraud, falsification of public documents, and tax evasion. Ang deklara ng opisyal. Napanood ni Techi ang kanyang asawa na dahan-dahang pinusasan sa harap ng media na dati ay pinagmamayabangan niya. Ang bawat kalansing ng metal ng posas ay tila isang awit ng kalayaan para sa kanya. Tiningnan niya si Bianca na dinala rin palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Lumapit si Don Alejandro sa entablado at kinuha ang kamay ng kanyang anak. Ang init ng palad ng kanyang ama, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga nagkakagulong media at mga investor na humihingi ng paliwanag, tumayo si Techi ng matuwid. Hindi ako ang biktima ninyo, ang bulong ni Techi habang pinapanood ang paglayo ng mga pulis kasama ang kanyang asawa. Ako ang katapusan ninyo. Habang ang mga ilaw ng ballroom ay dahan-dahang nagdidim at ang mga tao ay nagsisimulang mag-alisan, isang tanong ang nananatili sa puso ni Techi. Tila isang huling hininga ng isang mahabang digmaan. Kapag ang lahat ng pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, ano ang matitira sa isang babaeng kailangang dumaan sa impyerno para lamang mahanap ang kanyang sariling langit? At sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat na 10 taon nang nakabaon sa kanyang kaluluwa? Walang sumasagot sa kabilang linya, Doña Imelda. Kanina pa po natin sinusubukang tawagan ang inyong mga kaibigan sa club, pero tila lahat sila ay biglang naging abala. Ang tinig ng huling kasambahay na nananatili sa mansyon ay puno ng pagkaawa habang inilalagay ang isang maliit na maleta sa tabi ng gate. Si Doña Imelda ay nakatayo sa gitna ng malawak na hardin, nakatingin sa dambuhalang pinto ng kanyang tahanan, na ngayon ay nilalagyan na
ng mga dilaw na selyo ng bangko. Ang bawat kalabog ng martilyo sa mga tabla ng kahoy ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binabasag ang briyon ng kanyang pagkatao na itinayo sa loob ng maraming dekada. Ang lahat ng kanyang mamahaling gamit, ang mga antikong florera, ang mga dambuhalang painting, at ang mga muebles na galing pa sa Europa, ay dahan-dahang inilalabas ng mga tauhan ng sheriff. Ang mansyong Valderrama, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay isa na lamang ngayong kakahuyan ng mga alaala ng kasakiman. Ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang kamay ay tila mga bula na naglaho nang mabalita ang pagkakaaresto kay Jaime. "Huwag ninyo akong hawakan!" Ang pilit na sigaw ni Imelda sa mga tauhan ng bangko, bagaman ang kanyang boses ay wala ng bagsik, kundi tila isang gasgas na plakang nanginginig. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila mas lalong nagpapabigat sa kanyang leeg, tila isang sumpa na hindi niya maalis-alis. Sa labas ng gate, isang simpleng puting sasakyan ang dahan-dahang huminto. Lumabas si Teresa. Wala na ang kanyang puting gown. Nakasuot na siya ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mukha ay payapa at malinis. Habang lumalakad siya patungo sa kanyang biyenan, ang hangin ay tila umiihip nang may dalang amoy ng kalayaan. "Ano ang ginagawa mo rito, Techi? Napunta ka ba rito para pagtawanan ako? Para makita ang aking pagbagsak?" Ang tanong ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng pait. "Kahit anong mangyari, hindi ka magiging kasing taas ko. Isang panadera ka lang." Tumingin si Techi sa matanda ng may matinding habag. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring katuwaan sa nakikitang kalagayan nito. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pag-unawa sa kung gaano kalungkot ang buhay ng isang taong nabuhay para lamang sa panlabas na anyo. "Hindi ako napunta rito para sa iyo, Nay," ang mahinahong sagot ni Techi. "Napunta ako rito para sabihin sa inyong nakuha ko na ang utos ng korte. Ang lahat ng perang kinuha ni Jaime mula sa inyong sariling retirement fund ay inilipat din niya sa pangalan ni Bianca. Wala nang natira sa inyo, Nay. Ninakawan kayo ng sarili ninyong anak." Ang bawat salita ni Techi ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa katinoan ni Imelda. Napahawak ang matanda sa gate, ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila hindi na kayang suportahan ang kanyang sariling bigat. Ang huling kuta ng kanyang kapalaluan ay gumuho nang malaman niyang ang kaisa-isang tao na kanyang pinagkatiwalaan at ipinagtanggol ay siya ring huling taong sumaksak sa kanyang likuran. Dahan-dahang kumuha si Techi ng isang maliit na supot ng papel mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Imelda. Sa loob niyon ay ang isang simpleng piraso ng tinapay, isang lumang klaseng tinapay na tinatawag na panderegalo. Ang pinakamura at pinakasimpleng tinapay na dati ay palaging kinukutya ni Imelda. "Sabi niyo po dati, ang tinapay na ito ay para lamang sa mga mahihirap," bulong ni Techi habang tinitingnan ang matanda na dahan-dahang tinatanggap ang supot. Pero sa oras na wala na tayong lahat, ang tanging nagpapanatili sa atin ay ang mga simpleng bagay na ito. Hindi kailanman kayang busugin ng ginto ang isang kaluluwang gutom sa pagmamahal. Tumalikod na si Techi at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa sa mansyong kailanman ay hindi naging tahanan para sa kanya. Habang sumasakay siya sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mahinang hikbi ni Imelda sa likuran. Isang hikbi ng isang reynang na walan ng kaharian na ngayon ay naiwang mag-isa sa gilid ng kalsada, yakap ang isang supot ng tinapay na dati ay hinamak niya. Naramdaman ni Techi ang pagluwag ng bawat buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat sugat ng nakaraang 10 taon ay nagsisimula na ring maghilom. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na may kasamang matamis na ngiti. Sapat na nga ba ang karma upang ituro sa atin ang halaga ng pagpapakumbaba? O sadyang may mga tao talagang kailangang mawala ang lahat
bago nila matuklasan ang tunay na kayamanan ng puso. At sa aking pagbabalik sa aking munting bakery, handa na ba ang aking mga kamay na muling humubog ng mga pangarap na hindi na muling mababasag? Ang amoy ng bagong lutong pandesal na humahalimuyak sa hangin ay hindi lamang simbolo ng isang bagong umaga. Ito ay ang bango ng isang pusong dahan-dahang natututong tumibok muli para sa sarili. Sa muling pagbubukas ng pan de amore, wala na ang mga dilaw na tap at mga tablang nakapako sa pinto. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa loob ng bakery. Nagbibigay ng gininto ang liwanag sa mga tray ng tinapay na tila ba bawat isa ay may dalang kwento ng pagbangon. Dahan-dahang iminasay ni Teresa ang kwarta. Ang kanyang mga kamay ay lumulubog sa malambot at maputing harina. Ang bawat diin, bawat pag-ikot at bawat ritmo ng kanyang pagmasa ay tila isang uri ng terapiya na naglalabas ng lahat ng natitirang pait sa kanyang sistema. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya natatakot na baka mapagalitan dahil sa amoy ng lebadura sa kanyang balat. Ngayon, ang bawat butil ng harina sa kanyang damit ay sagisag ng kanyang kalayaan. Ma'am Techi, tignan niyo po ang pila sa labas. Parang mas dumami pa sila kaysa noong bago ang gulo. Ang masayang balita ni Aling Rosa habang maingat na inilalabas ang mga bagong luto na ensaymada mula sa pugon. Ang init na nanggagaling sa hurno ay hindi na nakakapaso, kundi isang yakap na nagbibigay buhay sa kanilang lahat. Ngumiti si Teki. Isang ngiting hindi napilit, kundi abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Aling Rosa. Sabi ko naman sa inyo, ang tunay na lasa ay hindi kayang nakawin ng kahit na sinong mapanlin lang. Sa isang sulok ng bakery, nakaupo sina Miggy at Sofia kasama ang kanilang lolo Alejandro. Ang mga bata ay tahimik na kumakain ng mainit na tinapay, ngunit sa kanilang mga mata ay bakas pa rin ang mga katanungang mahirap sagutin. Lumapit si Techi at naupo sa tabi nila. Hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak habang nilalanghap ang kanilang inosenteng bango. Mama, kailan po ba talaga uuwi si Papa? Sabi po kasi ng mga bata sa school, nasa malayo raw siya na lugar na maraming rehas. Ang mahinang tanong ni Miggy, ang kanyang boses, ay tila isang maliit na sugat na muling bumukas sa puso ni Techi. Huminga ng malalim si Techi. Tiningnan niya ang kanyang ama na bahagyang tumango, tila nagbibigay ng suporta. Miggy, Sofia, ang papa niyo ay nagkamali ng malaki. At sa mundo natin, bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran. Pansamantala, hindi muna natin siya makakasama dahil kailangan niyang pag-isipan at ayusin ang mga nagawa niya. Pero tandaan niyo, nandito si Mama. Nandito sina Lolo at Lola. Hindi kayo mawawalan ng pamilyang tunay na nagmamahal sa inyo. Niyakap ni Techi nang mahigpit ang kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagdaloy ng mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtanggap. Tinatanggap niya ang katotohanang hindi perpekto ang kanilang buhay, ngunit ito ay sapat na. Nang dapit hapon na, matapos ang isang matagumpay na araw sa bakery, iniabot ni Attorney Santos kay Techi ang isang makapal na folder. Ito na po ang pinal na decree ng inyong annulment at ang court order para sa sole custody ng mga bata. Ma'am Techi, tapos na po ang laban sa korte. Malaya na kayo. Nanginig ang mga daliri ni Techi habang hinahawakan ang mga papel. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga susi na nagbukas ng isang dambuhalang hawla na kinulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngunit sa ilalim ng mga papel na yon, may isang gusot na sobrang puti. Walang stamp, walang pangalan ng nagpadala. Ngunit kilala niya ang sulat kamay sa labas. Kay Jaime. Dinala ni Techi ang sobre sa dalampasigan malapit sa kanilang bahay bakasyunan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang haplos ng kalikasan sa kanyang mga paa. Binuksan niya ang sulat. Punong-puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangakong magbabago, at mga pagsusumamo ng tawad mula sa loob ng rehas.
Binasa niya ang bawat linya, ngunit wala na siyang naramdamang kurot sa puso. Ang pag-ibig na dati ay parang isang naglalagablab na apoy ay isa na lamang ngayong malamig na abo. Tinupi niya ang sulat at dahan-dahang kinuha ang kanyang wedding ring na matagal na niyang itinatago sa bulsa. Tumingin si Techi sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang brilyanteng dati ay sumisimbolo ng kanyang mga pangarap ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Isang matagal na sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan bago ang isang pinal na desisyon ay gumuhit sa kanyang muka. Sa kanyang pagbitaw, ang munting bagay na yon ay lumipad patungo sa malalim na asul na tubig. Nag-iiwan lamang ng maliliit na bilog na mabilis ding naglaho sa ibabaw ng dagat. Kasabay ng paglubog ng singsing ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa multo ng nakaraan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang tawag ng kanyang ina mula sa malayo. "Techi, halika na anak." Malamig na ang hapunan. Isang huling tingin ang ibinigay ni Techi sa dagat. Isang pasasalamat sa lahat ng hirap na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Ngunit bago siya tumalikod, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa dulo ng pampang. Tila may dalang isang balitang hindi niya inaasahan. Sino ang taong ito na naglalakad patungo sa kanya sa gitna ng dapit hapon? At anong lihim pa ang nakatago sa likod ng katahimikang akala niya ay nahanap na niya? Ang bawat hakbang ng aninong papalapit kay Teresa ay hindi nagdala ng takot, kundi isang kakaibang pakiramdam ng katiyakan. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng dapit hapon, nakilala niya ang anyo ni Aling Rosa. Hingal na hingal ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. "Techi! Hija!" Narito na ang unang listahan, ang sigaw ni Aling Rosa habang dahan-dahang lumalapit sa pampang. Ang 10 kababaihan mula sa shelter, handa na raw silang magsimula sa Lunes. Gustong-gusto nilang matutunan ng iyong sining. Gusto nilang matutong bumangon, gaya mo. Naramdaman ni Techi ang isang mainit na agos ng kagalakan sa kanyang dibdib. Ang pan de amore ay hindi na lamang isang gusali kung saan nagluluto ng tinapay. Ito ay naging isang kanlungan. Ginawa niyang misyon na ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga babaeng nakaranas din ng pambabastos, pananakit at kawalan ng pag-asa. Sa bawat pagmasa nila ng kwarta, tinuturuan niya silang muling hubugin ang kanilang sariling dangal. Lumipas ang mga buwan, at ang ingay ng mga tawanan at kwentuhan sa loob ng bakery ay naging mas matamis pa sa amoy ng asukal at mantikilya. Doon, sa gitna ng init ng hurno, nakita ni Techi ang isang bagong uri ng kagandahan. Nakita niya ang mga sugatang kamay na ngayon ay bihasa na sa paggawa ng pinakamasarap na pandesal. Nakita niya ang mga matang dati ay puno ng takot na ngayon ay nagniningning na sa pag-asa. Isang umaga, habang nag-aayos si Techi ng kanyang mga gamit sa bago niyang opisina sa itaas ng bakery, napatingin siya sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang babaeng may maputlang mukha at malungkot na mga mata na laging humihingi ng paumanhin para sa kanyang pag-iral. Ang babaeng nasa salamin ay may mga linya sa gilid ng mga mata na tanda ng kanyang mga tawa at pagpupuyat para sa kanyang mga anak. Mayroon siyang mga kamay na may kaunting peklat mula sa init ng pugon. Mga peklat na ipinagmamalaki niya dahil ang mga ito ay medalya ng kanyang katatagan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita ni Techi ang kanyang sarili. Hindi bilang asawa ni Jaime, hindi bilang manugang ni Imelda, kundi bilang si Teresa. Isang babaeng buo, sapat at malaya. "Mama, halika na po!" Ang dami na pong tao sa labas.
Hinahanap nila ang iyong espesyal na ube cheese pandesal. Ang tawag ni Miggy mula sa ibaba, kasunod ang masayang tili ni Sofia. Ngumiti si Teki sa kanyang refleksyon, isang matamis at mapayapang nangiti. Kinuha niya ang kanyang apron at dahan-dahang ibinalot ito sa kanyang baywang. Ang bawat simula ng araw ay tila isang bagong pahina ng isang kwentong siya na ang sumusulat. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga dambuhalang kasinungalingang kailangan niyang pasanin. Sa pagbukas niya ng pinto ng bakery, ang sikat ng umaga ay bumati sa kanya nang may matinding init at liwanag. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Alejandro, na masayang nakikipag-usap sa mga customer at ang kanyang ina na si Celestina na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ang pan de amore ay puno ng buhay, puno ng pag-ibig na hindi nakakasakal, kundi nagpapalaya. Huminga ng malalim si Techi. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng harina, lebadura at ang tamis ng tagumpay. Alam niyang ang daang tinahak niya ay puno ng tinik. Ngunit ang bawat sugat ay sulit dahil dinala siya nito sa lugar na ito. Sa lugar kung saan ang tinapay ay hindi lamang pagkain, kundi isang simbolo ng muling pagsilang. Habang iniabot niya ang unang bag ng mainit na tinapay sa isang matandang suki, naramdaman ni Techi ang isang malalim na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang bagyo ay tapos na. Ang langit ay malinis na muli. At sa bawat kagat ng tinapay na gawa ng kanyang mga kamay, alam niyang hindi na siya muling magugutom sa pagmamahal ng iba. Dahil natutunan na niyang busugin ang sarili niya sa sarili niyang halaga. Isang bagong umaga ang sumapit at sa ilalim ng asul na langit ng Maynila, si Teresa ay handa nang lumipad nang wala ng anumang tanikalang pumipigil sa kanyang mga pakpak. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na pagmamasa ng panahon sa sugatang buhay ni Teresa. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa likod ng Sierra Madre, ang pan de amore ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa kanto. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa para sa buong komunidad. Ang bawat amoy ng mainit na tinapay na lumalabas sa kanilang mga horno ay tila isang imbitasyon para sa lahat ng mga pusong dumaan sa bagyo na maaari pa silang muling sumilang. Nakatayo si Teki sa gitna ng kanyang hardin. Pinapanood ang kanyang mga anak na sina Miggy at Sofia na masayang naghahabol sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga. Kasama nila si Don Alejandro na bagaman mas mabagal na ang bawat hakbang ay mayroon namang ngiting hindi na mababakas ang anumang bigat ng nakaraan. Ang katahimikan ng hapon ay binalot ng mga tawanan at ng mahinang huni ng mga ibon na nagbabalik sa kanilang mga pugad. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Techi ang sining ng tunay na pagpapatawad. Hindi ito ang pagpapatawad na bumabalik sa dating sakit, kundi ang pagpapatawad na nagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot. Nang makatanggap siya ng balitang tuluyan ng nahatulan si Jaime at si Bianca ng mahabang pananalagi sa bilangguan, hindi siya nagdiwang. Sa halip, huminga lamang siya ng malalim at nagpasalamat dahil ang katarungan ay mayroon ding paraan ng paglilinis sa mundo. Ang mga sulat na nanggagaling kay Jaime ay nananatiling nakatago sa isang kahon. Hindi binuksan, hindi binasa. Pinili ni Techi na ang huling pahina ng kanilang kwento ay ang araw na itinapon niya ang kanyang singsing sa dagat. Wala na siyang galit dahil ang galit ay nangangailangan pa rin ng espasyo sa puso at ang puso niya ngayon ay masyadong puno ng pagmamahal para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Maging si Doña Imelda ay nahanap ang kanyang sariling dulo. Ang balita ng kanyang paninirahan sa isang maliit na kumbento sa probinsya kung saan siya ay nagtatrabaho sa hardin at namumuhay sa payak na paraan ay nagbigay ng kapanatagan kay Techi. Ang bawat isa sa kanila ay nahanap ang kanilang katarungan. Ang iba ay sa loob ng rehas. Ang iba ay sa loob ng pagsisisi at si Techi sa loob ng kalayaan. Pumasok si Techi sa loob ng bakery at nakita ang kanyang mga bagong tauhan.
Mga kababaihang tinuruan niya hindi lamang gumawa ng tinapay, kundi kung paano tumayo ng matuwid sa harap ng mga pagsubok. Ma'am Techi, ang ganda po ng kulay ng ating huling batch. Ang sabi ng isa sa mga babae, ang mga mata ay nagniningning sa dangal na ngayon lamang nito. Naramdaman, hinawakan ni Techi ang mainit na tinapay. Nararamdaman ang bawat kurbada nito. Naalala niya ang kanyang lola, ang kanyang ama, at ang bawat luhang pumatak sa kanyang harina noong mga gabing madilim pa ang kanyang langit. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakulong sa sarili sa isang toxic na relasyon dahil sa pasasalamat. Ang tunay na utang na loob ay ang pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng may kapal sa pamamagitan ng pagiging totoo sa ating sariling halaga. Sa pagdating ng gabi, habang dahan-dahang nagdidim ang mga ilaw sa Pan de Amore, tiningnan ni Techi ang kanyang mga kamay. Mapuputi pa rin ang mga ito sa harina. May mga peklat pa rin mula sa init, ngunit ang mga ito ay mga kamay na hindi na muling mangangatog sa harap ng kawalang katarungan. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pag-ibig na nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang huling singaw ng banilya at asukal sa hangin. Ang buhay ay tila isang tinapay na kailangang dumaan sa init ng pugon upang maging masarap at matibay. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, alam ni Teresa na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang happy ending, kundi sa isang bagong simula na punong-puno ng liwanag. Ang bango ng mainit na tinapay ay hindi na lamang isang paalala ng nakaraan, kundi ang halimuyak ng isang babaeng nahanap ang kanyang sariling langit sa gitna ng mundong minsang nagnanais siyang durugin. Sa bawat pagpikit ni Teresa, wala na ang dilim, kundi ang liwanag ng isang bagong umaga na siya mismo ang nagpinta. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng mahabang paglalakbay na ito ni Teresa. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, may mga sandaling kinailangan ko ring huminto para huminga ng malalim. Sino ba naman ang hindi madudurog ang puso noong sandaling tumayo si Techi sa likod ng poste sa airport, yakap ang mga rosas na balak niyang irigalo, habang pinapanood ang asawa niyang inaalalayan ang ibang babae? Ang sakit na yon ay hindi lang para kay Techi. Nararamdaman ko ang bawat kurot nito dahil alam kong may mga totoong Teresa sa labas ng ating mga radyo at telepono na kasalukuyang dumadaan sa parehong apoy. Tandaan natin ang isang mahalagang aral mula sa Pan de Amore. Ang ating buhay ay parang isang masa ng kwarta. Kailangan nating dumaan sa matinding diin, sa pagmasa ng tadhana, at sa nakakapapungsot na init ng pugon. Ngunit sa huli, ang lahat ng hirap na yon ang naglalabas ng tunay na bango at sustansya ng ating pagkatao. Hindi tayo nilikha para lamang mabilaukan sa pait ng kahapon, kundi para maging pinakamasarap na bersyon ng ating sarili na handang magbigay ng init sa iba. Sa tingin niyo ba, tama lang ang ginawa ni Techi na itapon ang kanyang singsing sa dagat sa halip na itago ito bilang alaala ng 10 taon nilang pagsasama? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang iwan ang lahat para sa sarili ninyong kapayapaan? Nais ko ring malaman, nasaan po kayo habang nakikinig sa kwentong ito ngayon? Marahil ay nagtitiklop kayo ng mga damit, nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o baka naman ay ninanamnam ang sandaling ito ng katahimikan pagkatapos ng maghapong trabaho. Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Dito po sa ating tambayan, palaging may nakikinig at palaging may nakauunawa. Huwag din po nating kalimutang i-like at i-share ang videong ito para makarating ang yakap ng pag-asa sa iba pa nating mga kapatid na nangangailangan ng lakas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, dalangin ko ang inyong kaligtasan, kalakasan, at ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng sinuman. Manatiling matatag
Dahil gaya ni Techi, karapat-dapat kayong muling sumlang. Pamagat ng kwento, Pan de Amore, ang tamis ng paglaya. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.